Mga kaibigan, handa na ba kayong makapasok sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi? Sa Baguio, kilala sa lamig ng hangin at kapal ng hamog, may isang lumang bahay na puno ng mga bulungan at hiwaga na naghihintay kay Carlo at sa kanyang bagong kaibigang Mysterio Squad. Sa gabing puno ng bulong at anino, maglalakbay tayo kasama nila sa isang misyong tuklasin ang mga lihim na bumabalot sa lumang tahanan na ito. Ngunit mag-ingat sapagkat hindi lahat ng misteryo ay nais malantad. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago sa dilim. Sa isang malamig na gabi sa Baguio, abala ang pamilya ni Carlo sa pag-aayos ng kanilang mga gamit sa bagong bahay. Ang bawat hininga nila ay nagiging usok dahil sa ginaw. Grabe ang lamig dito, sabi ni Carlo habang tinutulungan ang kanyang ina sa pag-aayos ng mga plato sa kusina. Sa labas, ang kanilang kapitbahay na lumang bahay ay nakatago sa likod ng mga puno ng paine at ang mga sangat dahon ay tila kumukulong sa paligid nito. Kinagabihan sa kanyang silid, hindi mapakali si Carlo. May kakaibang pakiramdam siya na parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kabila. Sa tuwing titingin siya sa bintana, may mga aninong gumagalaw at kumikislap-kislap ang ilaw mula sa lumang bahay. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit may kung anong misteryo ang naguudyok sa kanyang damdamin. Lumipas ang mga araw at gabi at ang mga bangungot ay hindi tumigil. Isang nilalang na may mahabang buhok at lumulutang sa hangin ang palaging nag-aanyaya kay Carlo na pumunta sa lumang bahay. Ang mga bulong at mahihinang iyak ay nag-echo sa kanyang mga panaginip na tila ba may mensaheng gustong iparating. Sa kanyang unang araw sa bagong paaralan, napansin ni Carlo ang mga estudyanteng nagbubulungan tungkol sa mga kababalaghan ng Baguio. Sa klase nila sa araling panlipunan, nakilala niya sina Alexa, Jerome, Sofia at Miguel. Iba-iba ang kanilang mga personalidad pero pare-pareho ang hilig sa mga misteryo at kababalaghan. Uy, bagong salta ka dito, no? Alam mo ba yung tungkol sa lumang bahay sa tapat ng inyo? Tanong ni Alexa kay Carlo. Sa kantin, habang nagmimerienda na pag-usapan nila ang lumang bahay, tahanan daw yun ng mga kaluluwang ligaw, sabi ni Sofia na may halong excitement sa boses. Nang malaman ni Carlo na may grupo sila na tinatawag na Mysterio Squad, hindi na siya nagdalawang isip na sumali. Game ako diyan, sabi ni Carlo na puno ng curiosity. Nagkasundo ang Mysterio Squad na sama-samang alamin ang hiwaga ng lumang bahay. Bawat isa sa kanila ay may kani-kanyang haka-haka. Baka may multo, sabi ni Jerome. O baka may treasure na nakatago, dagdag naman ni Miguel. Ang kanilang excitement ay hindi maikukubli at ang bawat isa ay sabik na malaman ang katotohanan sa likod ng mga kakaibang pangyayari. Ang pagtuklas sa misteryo ng lumang bahay ay parang puzzle na gustong-gusto nilang buuin. At habang lumalalim ang gabi, may kakaibang naramdaman si Carlo na tila ba may mangyayaring hindi inaasahan. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang paghahanap ng katotohanan? Gabi na at nag-aaral si Carlo sa kanyang silid nang biglang may kakaibang tunog na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang sahig mula sa lumang bahay sa tapat ay umuungol. Parang may malaking bagay na gumagapang o naglalakad na mabigat ang hakbang. Hindi niya maiwasang maramdaman ang kilabot na dumadaloy sa kanyang katawan. Dahan-dahan sinilip niya ang lumang bahay mula sa kanyang bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot nang makita ang isang malamlam na figura sa balkonahe. Tila ba ito ay naghihintay at nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi makagalaw si Carlo. Nakatitig lang siya sa figura hanggang sa ito ay unti-unting naglaho sa dilim. Kinabukasan, hindi na niya napigilang ikwento sa Mysterio Squad ang kanyang nakakatakot na karanasan. Habang nagkukwento, nanginginig ang kanyang mga kamay at halos hindi siya makatingin sa mga mata ng kanyang mga kaibigan. Ang takot sa kanyang boses ay nadama ng buong grupo.
at ang lamig na bumalot sa kanilang paligid ay parang nagmula sa lumang bahay mismo. Ang determinasyon ng Misteryo Squad na alamin ang hiwaga ng bahay ay lalo pang tumibay. Sa pagpapalakas ng loob sa isa't isa, nagplano ang Misteryo Squad na magkaroon ng sleepover sa bahay ni Carlo. Inihanda nila ang lahat, mga flashlight, camera, at ang lumang larawan na kanilang natagpuan malapit sa lumang bahay. Lahat sila ay may halong excitement at kaba sa kanilang dibdib. Habang nagkukwentuhan sila at naghihintay sa dilim, bigla na lang lumitaw ang malamlam na figura sa loob ng bahay ni Carlo. Ang figura ay tila lumulutang at ang mukha nito'y hindi maaninag sa kadiliman. Nagtakbuhan ang mga bata, sumisigaw at nagkukubli kung saan-saan sa ilalim ng mga kama, sa likod ng mga kasangkapan, sa bawat sulok na maaaring magtago. Ang ilaw mula sa labas ay biglang kumurap-kurap at ang hangin sa loob ng bahay ay naging malamig na parang yelo. Ramdam nila ang bigat sa kanilang dibdib, parang may pumipigil sa kanilang paghinga. Ang kanilang sleepover na dapat sanay masaya ay biglang naging isang bangunggot na hindi nila inaasahan. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang ngayong nasa harap na nila ang hindi maipaliwanag na nilalang? Sa gitna ng dilim at katahimikan ng gabi, ang Misteryo Squad ay nakapalibot sa isang lumang larawan, matay nakatitig sa kawalan at puso'y kumakabog sa takot. Biglang, ang malamlam na figura na kanilang pinagmamasdan sa larawan ay nagsalita. Ang tinig ay parang hangin na dumadampi sa kanilang balat, mahina ngunit malinaw. Carlo, tawag nito. Naaalala mo ba ang araw na iyon? Ang figura ay tila ba nangungusap mula sa kabilang panig ng mundo. Nanginginig at hindi makapaniwala, si Carlo ay sumagot, "Opo, naalala ko po." Ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng katapatan, habang ang mga mata ng kanyang mga kaibigan ay nakatutok sa kanya, naghihintay sa susunod na mangyayari. Walang ano-ano, parang may kumindat, ang mga ilaw ay biglang sumindi at ang figura ay naglaho na parang bula. Ang Misteryo Squad ay naiwan sa gitna ng sala, nagtataka at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa lumang bahay na yon? At ano ang kahulugan ng tanong ng figura kay Carlo? Habang ang mga tanong ay naglalaro sa kanilang isipan, ang panahon ay lumipas at ang simoy ng Pasko ay nagsimula ng maramdaman. Isang umaga sa kanilang sala, isang kahon na maganda ang pagkakabalot ang naghihintay kay Carlo. Walang pangalan, walang palatandaan kung sino ang nagbigay. Dahan-dahan niyang binuksan ang regalo at tumambad sa kanya ang isang pulseras na kulay asul, ang kanyang paboritong kulay. Hinawakan niya ito at naramdaman ang isang kakaibang init na bumalot sa kanyang palad, na parang may kung anong di makikitang enerhiya na nagmumula rito. Kahit walang pangalan ang nagbigay, may kutob si Carlo na ang regalo ay mula sa malamlam na figura. Hindi na niya muling isinuot ang pulseras, ngunit itinago niya ito sa isang espesyal na kahon na parang isang mahalagang alaala. Hindi na muling nakita ni Carlo ang malamlam na figura, ngunit ang mga bulong at hiwaga ng lumang bahay ay patuloy na bumabalot sa kanyang mga gabi. Sa tuwing titingin siya sa bintana, hindi niya maiwasang isipin na ang mga misteryo ng lumang bahay ay naghihintay pa rin ng kasagutan. Na tila ba isang paalala na may mga kwentong hindi pa natatapos at may mga lihim na naghihintay pa rin na mabunyag. Ano kaya ang mga ito? Mga kaibigan, sa bawat bulong ng hangin at anino sa dilim, may aral tayong matututunan. Hindi lahat ng misteryo ay dapat panghimasukan. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At sa inyong pagtulog mamaya, baka may bumulong din sa inyo mula sa kabilang kwarto. Mag-ingat at sa muli nating pagkikita.
Siguraduhing nakalak ang mga pinto. Good night at huwag hayaang mabitin sa kwentong hindi pa tapos.